Mama, nag-number 1 na naman kami sa buong eskwelahan, pero pinapatigil na kami sa pag-aaral. Umiiyak ang magkambal, nakasuot ng uniforme, habang hawak ang mga sertipiko ng karangalan sa harap ng puntod ng kanilang ina. Nang makita ni Don Ricardo ang kanilang mukha, bigla siyang kinabahan at halos hindi makahinga. Marisa, naalala niya ang mukha ng kanyang anak na pumanaw 8 taon na ang nakalipas. Masasayahan kaya si Mama? Nagawa na naman namin ang magaling. Umiiyak na sabi ng magkambal. Sino sila? Bakit sila umiiyak sa puntod ng anak ko? Ano kaya ang nangyari sa magkambal na ito? Bago magsimula ang kwento, paki-subscribe at i-like at paki-set na rin ang notification bell. Paki-iwan din ang inyong mahahalagang opinyon sa comment section. Isang madaling araw, humahagupit ang malakas na bagyo. Nagtungo sa sementeryo si Don Ricardo Alcantara, ang presidente ng Alcantara Group of Companies, at ang kanyang asawa para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanilang anak, si Maria Luisa Marisa Alcantara. 8 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanilang anak. Pagbaba sa kotse, pinalayo ng Don ang kanyang mga tauhan. Gusto ko munang mag-isa at makipagkita sa aking anak ngayon. Maghintay na lang kayong lahat sa kotse. Alam ni Doña Elena Alcantara ang intensyon ng kanyang asawa. Ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak ay hindi lang sa kanilang mag-asawa, ngunit minsan, may kalungkutan na kailangan mong harapin ng mag-isa. Dahan-dahang umakyat ang Don sa burol ng sementeryo. Napakalakas ng ulan at hangin, ganoon din ang panahon nang pumanaw ang kanyang anak. Ang alaala ng araw na iyon ay sumalubong kasabay ng hagupit ng bagyo. Ngunit may narinig siya na nakahalo sa tunog ng hangin. Iyon ay iyak ng bata, huminto ang Don sa paglalakad. Sa ganitong kaagahan at sa ganitong bagyo, may bata. Nang makinig siya ng mabuti, mas naging malinaw ang iyak. Iyon ay nanggagaling sa puntod ng kanyang anak. Nagmadali ang Don sa paglalakad at nasaksihan niya ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa harap ng lapida ng kanyang anak, may 2 batang nakaluhod. Magkasing mukha sila, parang kambal. Hawak ng mga bata ang isang sertipiko ng karangalan at umiiyak. Mama, nag-number 1 na naman kami sa buong eskwelahan, sabi ng isang bata sa lapida, nanginginig ang boses. Pinunasan ng isa pang bata ang kanyang luha at nagpatuloy, pero Mama, pinapatigil na kami sa pag-aaral. Natigilan ang Don sa kinatatayuan. Napakaawa ng boses ng mga bata. Maingat na inunat ng isang bata ang lukot na sertipiko at itinapat ito sa lapida. Masasayahan kaya si Mama kapag nakita niya? Nagawa na naman namin ang magaling. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang tumapak ang Don sa putik at may tumunog. Agad na nagulat ang mga bata at lumingon. Nang makita ng Don ang kanilang mukha, pakiramdam niya ay huminto ang kanyang paghinga. Marisa, ang mukha ng mga bata ay halos kamukha ng kanyang anak na pumanaw 8 taon na ang nakalipas. Ang mga mata, ilong at maging ang hugis ng labi. Ang anyo ng kanyang anak noong nasa edad 20 ay makikita sa mukha ng mga bata. Takot na takot ang mga bata at niyakap ang isa't isa. Agad na hinawakan ng isang bata ang kamay ng kanyang kapatid at bumulong. Ate, hindi tayo pwedeng makita ni Papa. Dali, umalis na tayo. Nagsimulang tumakbo ang mga bata sa gitna ng bagyo. Sandali, mga bata, maghintay kayo. Sigaw ng Don, ngunit hindi sila huminto. Ang maliliit na likod, nadudulas sa putik, habang tumatakbo ay lumalayo. Sinubukan silang habulin ng Don, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang paa sa putikan. Sa harap ng lapida, isang sertipiko ng karangalan na iniwan ng mga bata ang nililipad ng hangin. Kinuha iyon ng Don gamit ang nanginginig na kamay. Basa ito ng ulan, ngunit malinaw ang sulat. Sertipiko ng karangalan, Baitang 1A, St. Agnes Academy, Sofia Reyes. At sa isa pang sertipiko na nahulog sa tabi, nakasulat ang pangalan ni Isabel Reyes. Sofia Reyes, Isabel Reyes. Ulit-ulitin ng Don ang mga pangalan. Baitang 1, ibig sabihin ay mga 8 taong gulang sila. Ngunit may kakaiba. Bakit tinatawag ng mga batang ito na Mama ang kanyang anak sa harap ng puntod? Naging magulo ang isip ng Don. Tumingin siyang muli sa direksyon kung saan naglaho ang mga bata. Lalong lumakas ang bagyo at ang kanilang mga yapak ay natatakpan na ng putik. Ang mukha na iyon, ang tingin na iyon, hindi malilimutan ng Don. Napakagandang kamukha, katulad ng kanyang anak.
Sino sila? Bakit sila umiiyak sa puntod ng anak ko? Niyakap ng Don ang sertipiko at nanatili sa lugar na iyon ng matagal. Napakagulo ng kanyang isip. Iba't ibang kaisipan ang pumasok sa kanyang ulo. Baka kaya. Dahan-dahang lumapit ang Don sa lapida ng kanyang anak. Lumuhod siya. Basa ng malamig na ulan ang kanyang tuhod. Ngunit wala siyang pakialam. Patawarin mo ako, Marisa. Nanginginig ang boses ng Don. Hindi ka naprotektahan ng maayos ni Papa. Gaano ka kaya nahirapan mag-isa? Bumagsak ang kanyang luha sa lapida. Lumipas ang 8 taon, ngunit ang sakit ng pagkawala ng anak ay nanatili. Hindi, tila mas lumalalim pa habang lumilipas ang panahon. Muling inilabas ng Don ang sertipiko. Sofia Reyes, Isabel Reyes. Ang sinabi ng bata na pinapatigil na kami sa pag-aaral ay umikot sa kanyang isip. Ang mga batang nag-number 1 sa buong eskwelahan, bakit kailangan nilang tumigil sa pag-aaral? At ang desperadong boses na hindi kami pwedeng makita ni Papa, ano naman kaya iyon? Dahan-dahang tumayo ang Don. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga batang ito, bakit sila nasa puntod ng kanyang anak, at bakit sila kamukha ng kanyang anak. Maingat na nilukot ng Don ang sertipiko at inilagay sa bulsa. At sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang lapida ng kanyang anak. Aalamin ko, Marisa. Dahan-dahang bumaba ang Don sa sementeryo. Ang kanyang asawa, na naghihintay sa kotse, ay lumabas na. Gusto rin ni Doña Elena na puntahan ang puntod ng kanilang anak kasama ang asawa. Anong nangyayari sa iyo, mahal? Bakit ganyan ang mukha mo? Lumapit ang asawa at hinawakan ang braso niya. Hindi maganda ang kulay ng mukha ng Don. Hindi mo ba nakita ang mga bata kanina? Mga bata? Anong mga bata? 2 kambal na babae. Umiling ang asawa. Hindi ko nakita. Anong mga bata naman sa ganitong kaagahan? Hindi nagsalita ang Don. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang sertipiko sa kanyang bulsa. Dahan-dahan silang nagtungo sa puntod ng kanilang anak. Patuloy ang bagyo. Ngunit sa puso ng Don, hindi bagyo ang humahagupit kundi may iba. Tumayo ang mag-asawa sa harap ng puntod ng kanilang anak. Mahigpit na hinawakan ni Doña Elena ang kamay ng kanyang asawa. 8 taon na ang lumipas. Ngunit sa tuwing nakatayo sila rito, tila gumuho ang kanyang dibdib. Pumanaw ang kanilang anak sa murang edad na 28. Marisa, nandito si Mama. Hindi ka ba nilalamig ngayon? Nanginginig na boses ni Doña Elena habang kinakausap ang lapida. Tumayo lang ang Don ng tahimik. Napansin ng asawa na kakaiba ang ekspresyon ng kanyang asawa. Ayos ka lang, mahal? Tanong ni Doña Elena habang hinawakan ang braso ng asawa. Napakaputla ng mukha ng Don. Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Wala naman. Umiling ang Don, ngunit hindi naniwala ang asawa. Matagal na silang mag-asawa. Alam niyang may tinatago ang asawa niya. May tinatago ka, hindi ba? Giit ni Doña Elena. Nag-alinlangan sandali ang Don bago inilabas ang 2 sertipiko mula sa bulsa. Ano ito? Tanong ng asawa habang kinukuha ang mga sertipiko. Basa man ng ulan, malinaw pa rin ang sulat. Sertipiko ng karangalan, Baitang Wanda A, St. Agnes Academy, Sofia Reyes, at sertipiko ng karangalan, Baitang Wanda A, St. Agnes Academy, Isabel Reyes. Grade 1 na mga bata, saan mo nakuha ito? Tumingala si Doña Elena sa kanyang asawa. Dahan-dahang nagsalita ang Don. Kanina, may nakita akong mga bata rito. Mga kambal na babae. Nakaluhod at umiiyak sa harap ng puntod ni Marisa. Nanlaki ang mata ni Doña Elena. Mga bata, sa ganitong kaagahan, hawak nila ang mga sertipikong ito. Sinasabi nilang nag-number 1 na naman sila sa puntod ni Marisa. Ano? Nanginginig ang boses ni Doña Elena. Tinawag nila si Mama. Ang Marisa natin, tinawag nilang Mama. Nagpatuloy ang Don. Pero umiiyak sila dahil pinapatigil na raw sila sa pag-aaral. At hindi raw sila pwedeng makita ni Papa. Nanginginig ang kamay ni Doña Elena na may hawak na sertipiko. May kakaiba. Hindi lang kakaiba. Kumusta ang mukha ng mga bata? Iyon ang, huminto sandali ang Don. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Napakagandang kamukha ni Marisa. Ano? Hinawakan ni Doña Elena ang braso ng kanyang asawa. Ang mga mata, ilong, maging ang hugis ng labi, parehong-pareho sila ng Marisa natin.
Ang anyo ni Marisa, noong 20 taong gulang, ay nakikita sa kanila. Napaupo si Doña Elena sa kinatatayuan. Naging blanko ang kanyang isip. Imposible. Ang Marisa natin. Hindi niya matapos ang sinasabi. Lumuhod din ang Don sa tabi ng kanyang asawa. Hindi rin ako makapaniwala, ngunit nakita ko ng malinaw. Tinawag ng mga batang iyon si Mama sa harap ng puntod ni Marisa. Matagal na hindi nagsalita ang mag-asawa. Patuloy ang ulan at may malamig na hangin. Tiningnan ni Doña Elena muli ang sertipiko gamit ang nanginginig na kamay. Sofia Reyes, Isabel Reyes. Ulit-ulitin niya ang mga pangalan. Mahal, baka. Iniisip mo rin ba ang iniisip ko? Tiningnan ng Don ang kanyang asawa. Nagtama ang kanilang tingin. Kailangan nating alamin kung sino ang mga batang ito. Matatag ang boses ni Doña Elena. Tama, kailangan natin itong alamin. Tumango ang Don. Pagbalik sa kotse, hindi na nagsalita ang mag-asawa. Patuloy na tinitingnan ng Don ang sertipiko. Tinitingnan lang ng asawa ang labas ng bintana. Pagdating sa bahay, agad na nagtungo ang Don sa opisina niya. Sumunod din si Doña Elena. Mahal, alamin mo na ngayon din, sabi ng asawa. Kung sino ang mga batang ito, saan sila nakatira, at sino ang kanilang tagapag-alaga. Kailangang tahimik mo itong alamin. Alam ko. Ngunit kailangan natin itong mapabilis. Desperasyon ang nararamdaman sa boses ni Doña Elena. Umupo ang Don sa harap ng kanyang mesa at tinawagan ang kanyang personal na kalihim. Alamin mo ang tungkol sa mga batang nagngangalang Sofia Reyes at Isabel Reyes, mga grade 1 sa St. Agnes Academy. Ngayon din, eskwelahan, address, tagapag-alaga, lahat ng impormasyon, tahimik mong alamin, matatag ang boses ng Don. Pagkatapos ng tawag, binuksan ng Don ang drawer ng kanyang mesa. Sa loob, naroon ang photo album ng kanyang anak. Kinuha niya iyon gamit ang nanginginig na kamay at binuksan. Naroon ang mga larawan ng kanyang anak noong 20 taong gulang. Marisa, bumagsak ang luha mula sa mata ng Don. Ang mukha ng mga bata na nakita niya ngayon at ang mukha ng kanyang anak sa larawan ay patuloy na nagkakapatong. Lumapit si Doña Elena at tiningnan ang larawan. Mahal, naaalala mo ba ang nangyari 8 taon na ang nakalipas noong huling tumawag si Marisa? Nanginginig ang boses ni Doña Elena. Naalala ng Don ang araw na iyon, ang huling tawag ng kanyang anak, nanginginig ang boses nito. Papa, may gusto akong sabihin. Hindi. Huminto ang anak at tila may gustong sabihin ngunit hindi natuloy. Marisa, anong nangyayari? Tanong ng Don. Ngunit tahimik ang kanyang anak sandali at nagsabi, wala po. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Iyon ang huli. Pagkatapos noon, namatay ang anak sa aksidente. Baka may gusto siyang sabihin noon? Tanong ni Doña Elena. Baka may nangyari na hindi natin alam? Yumuko ang Don. Nawasak ang kanyang dibdib. Baka. Bulong ng Don. Hindi baka. Nakita mo, hindi ba? Tinawag ng mga bata si Mama sa harap ng puntod ni Marisa. Tumataas ang boses ni Doña Elena. Kailangan nating alamin. Kung sakali, at mga apo talaga natin sila. Napuno ng luha ang mata ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, hindi nakatulog ang mag-asawa. Ang mga bata lang ang nasa isip nila. Sofia Reyes, Isabel Reyes, ang maliliit na batang umiiyak sa puntod ng kanyang anak. Ang desperadong boses na nagsabing nag-number 1 sila, ngunit pinapatigil sa pag-aaral. Tumingin ang Don sa labas ng bintana. Tumigil na ang ulan, ngunit madilim pa rin ang langit. Marisa, aalamin ni Papa. Sigurado yan. Bulong ng Don. Pagsapit ng madaling araw, tumawag ang kalihim. Nalaman na ang impormasyon tungkol sa mga bata. Agad na sinagot ng Don ang telepono. Sabihin mo, narinig ang boses ng kalihim mula sa telepono. Don, nalaman ko po ang tungkol sa magkapatid na Sofia Reyes at Isabel Reyes. Ang kanilang ama ay si Jerome Reyes. Napatigas ang Don pagkarinig sa pangalang iyon. Jerome Reyes. Ulit-ulitin niya ang pangalan. Narinig din ng asawa niyang si Doña Elena ang pangalan. Sabi mo, Jerome Reyes? Hinawakan ni Doña Elena ang braso ng kanyang asawa. Naalala ng dalawa ang pangalang iyon. Binalikan ng oras ang 8 taon na ang nakalipas. Si Marisa, na nasa ika-4 na taon sa kolehiyo, ay namimili ng libro sa library. Sa harap ng istante na puno ng mga libro sa business management.
Sinubukan ni Marisa na abutin ang isang libro sa mataas na bahagi ngunit nadulas ang kamay niya. Nahulog ang libro sa sahig. Paumanhin, may kumuha ng libro at inabot sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng simpleng maong at puting t-shirt. Ayos lang, salamat. Ngumiti si Marisa at kinuha ang libro. Iyon ang una nilang pagkikita ni Jerome Reyes. Pagkatapos noon, madalas silang magkita sa library. Nagkakamustahan, nagkakape, at nagsimula silang maglakad ng magkasama sa campus. Panahon ng tagsibol sa campus. Naglakad silang dalawa sa daanan na puno ng mga cherry blossoms. Ano ang gusto mong gawin pagkatapos ng graduation? Tanong ni Jerome. Tumulong sa kumpanya ni Papa, siguro. Sagot ni Marisa habang tumatawa. Nakakainggit. Wala pa akong siguradong plano. Makikita mo rin, yan ng dahan-dahan. Naging tapat ang dalawa sa pagmamahalan. Noong panahong iyon, lahat ay maganda. Ngunit nagbago ang lahat nang banggitin ni Marisa ang tungkol sa kanyang nobyo sa bahay. Papa, may gusto akong tao. Ibinaba ng Don ang pahayagan at nagtanong, sino? Senior ko sa school. Jerome Reyes ang pangalan. Jerome Reyes? Kaninong anak yan? Naging malamig ang boses ng Don. Galing po sa simpleng pamilya. Kailangan kong ipaimbestiga ang pamilya niya. Tumutol si Marisa. Papa, kailangan pa ba yan? Ngunit hindi nakinig ang Don. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta ng investigasyon. Si Jerome Reyes ay anak ng isang ordinaryong pamilya. Walang anumang problema, ngunit hindi ito nagustuhan ng Don. Marisa, hiwalayan mo ang lalaking yan. Bakit, Papa? Ang ganyang klase ng lalaki ay lason sa buhay mo. Dapat kang makipag-date sa mas mabuting tao. Malamig na sabi ng Don. Papa, buhay ko ito. Ako ang magdedesisyon. Sa unang pagkakataon, kinontra ni Marisa ang kanyang ama. Nagulat ang Don. Anong alam mo? Hiwalayan mo na ngayon din. Ayoko. Umiyak si Marisa at pumasok sa kanyang silid. Pagkatapos noon, patuloy na nakipagkita si Marisa kay Jerome, ngunit patago sa kanyang ama. Isang araw, naramdaman ni Marisa na may kakaiba sa kanyang katawan. Mag-isa siyang nagpunta sa ospital. Pagbati, 8 linggo ka ng buntis. Ang sabi ng doktor ay nagpablangko sa isip ni Marisa. Sa ultrasound screen, may 2 maliliit na buhay ang nakita, kambal po. Lumabas si Marisa sa ospital at umupo sa isang bench sa parke. Habang tinitingnan ang ultrasound picture, umiyak siya. Anong gagawin ko? Masasabi ko ba kay Papa? Nanginginig ang kanyang kamay nang tawagan niya si Jerome Reyes. Jerome, may kailangan akong sabihin sa iyo. Anong nangyayari? Magkita tayo. Ngayon din. Nagkita ang dalawa sa isang tahimik na cafe. Inilabas ni Marisa ang ultrasound picture at ipinakita kay Jerome. Buntis ako, kambal. Namutla ang mukha ni Jerome. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Patawarin mo ako. Hindi ako naging maingat. Yumuko si Marisa. Hindi, kasalanan ko. Hinawakan ni Jerome ang kamay ni Marisa. Pananagutan ko. Magpakasal tayo. Pero ang papa ko, ayos lang. Magkaanak muna tayo. At pagkatapos, ipapaintindi natin sa kanya. Tumango si Marisa sa sinabi ni Jerome. Wala na siyang ibang pagpipilian. Nagdesisyon si Marisa na umalis sa bahay. Habang nag-iimpake, sumulat siya ng liham sa kanyang ina. Mama, paumanhin. Dahil binigo kita. Mahal kita, Mama. Umalis si Marisa sa bahay ng gabing iyon, sa isang maliit na apartment na inihanda ni Jerome. Magsimula tayo ng bagong buhay dito, sabi ni Jerome. Tumango si Marisa kahit na may nararamdaman siyang takot. Pagkalipas ng ilang buwan, nanganak si Marisa ng kambal. Sa maliit na apartment, nagpili siya ng midwife para makatipid sa bayarin sa ospital. Pagbati, malulusog na babae ang mga anak mo. Ibinigay ng midwife ang 2 sanggol kay Marisa, Sofia, Isabel. Umiyak si Marisa habang tinitingnan ang mga bata. Luha ng kaligayahan iyon. Ngunit iba ang ekspresyon ni Jerome na nasa tabi niya. Puno ng takot ang tingin niya sa mga bata. Anong gagawin natin ngayon? Bulong ni Jerome. Ano? Tanong ni Marisa, ngunit umiling lang si Jerome. Wala naman. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magsalita ng kakaiba si Jerome. Ayos na ang buhay natin ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ang father-in-law mo ay isang bilyonaryo, hindi ba? Ngayon na may apo na siya, wala na tayong problema. Kinabahan si Marisa sa sinabi niya. Jerome,
Huwag mong isipin yan. Kailangan nating gawin ito ng mag-isa. Alam mo ba? Nagbiro lang ako. Ngunit patago, tinitingnan ni Jerome ang stock market chart sa kanyang telepono. Kapag nanalo ako ng malaki, magiging ayos ang lahat tapos pwede akong maging disente sa harap ng father-in-law ko. Yayakap ni Marisa ang mga bata. Kinabahan siya ngunit hindi niya pinansin ang katotohanan. Inisip niya na magiging ayos ang lahat basta mapalaki lang niya ng maayos ang mga bata. Ngunit iyon ang simula. Ang buto ng trahedya ay itinanim na. Lumipas ang 1 buwan pagkatapos ng panganganak. Naghahanap ng trabaho si Jerome, ngunit palagi siyang nabibigo. Wala siyang military experience at hindi rin siya galing sa magandang eskwelahan. Pag-uwi niya, dumaan siya sa internet cafe para tingnan ang stock market chart. Ngayon, aakyat yan. Sigurado, inilagay ni Jerome ang lahat ng natitirang pera niya sa stocks. Ngunit patuloy na bumababa ang presyo. Samantala, nagtatrabaho si Marisa gabi-gabi. Night shift sa isang convenience store. Pagkatapos patulugin ang mga bata, umaalis siya ng bahay ng 6:00 ng gabi at umuuwi ng 6:00 ng umaga. Natutulog siya ng dahan-dahan kasama ang mga bata sa araw. Mahal, kumusta ang interview mo ngayon? Tanong ni Marisa, pagod ang mukha. Bumagsak na naman, naiinis na sagot ni Jerome. Ayos lang, mayroon pa uli sa susunod. Anong susunod? Ang father-in-law ko ay bilyonaryo, hindi ba? Kinabahan si Marisa sa sinabi ni Jerome. Mahal, huwag mong isipin yan. Kailangan nating gawin ng mag-isa. Hindi tayo tutulungan ni Papa, hinding-hindi. Nagmamakaawa si Marisa, ngunit hindi nakinig si Jerome. Pero ngayon na may apo na siya, hindi ba dapat siyang makipag-ugnayan? Hindi pa pwede. Umiling si Marisa. Habang tumatagal, lumalala ang ugali ni Jerome. Hindi naghahanap ng trabaho at laging nasa internet cafe. Isang gabi, pag-uwi ni Marisa mula sa convenience store, narinig niya ang sigaw ni Jerome mula sa loob. Nabigo. Tuluyan na akong nabigo. Binuksan ni Marisa ang pinto at nakita niya si Jerome na naghagis ng cellphone. Mahal, anong nangyayari? Bumagsak ang stocks. Lahat ng pera na nilagay ko, nawala. Ano? Nagulat si Marisa. Pati ang panggastos sa araw-araw nilagay mo? Patawarin mo ako. Akala ko aakyat ngayon. Napaupo si Jerome sa sahig. Sa sandaling iyon, narinig ang iyak ng mga sanggol. Umiiyak sina Sofia at Isabel dahil nagugutom. Niyakap ni Marisa ang mga bata, umiiyak din. Tiningnan niya ang refrigerator. Halos wala ng pagkain. Mahal, kailangan nating bumili ng formula milk bukas. Pati diapers, wala na. Alam ko, naiinis na sabi ni Jerome. At muli siyang umalis. Bumalik si Jerome sa hating gabi, mabaho ang hininga sa alak. Mahal, uminom ka? Uminom ako. Ano naman ngayon? Naging magaspang ang boses ni Jerome. Hindi na nagsalita si Marisa. Habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon. Lasing at sugal ang naging bisyo ni Jerome. Madalas na siyang hindi umuwi sa gabi. Mag-isa si Marisa na nag-aalaga sa mga bata at nagtatrabaho. Bukod sa convenience store, nagdi-distribute din siya ng flyers sa araw. Bitbit niya ang mga bata sa kanyang likod habang nagdi-distribute ng flyers. Kapag umiyak ang bata sa kanyang likod, uupo siya sa tabi ng daan at padededehin ang bata. Isang gabi, narinig ni Marisa ang walang tigil na iyak ng mga sanggol. Binuksan niya ang refrigerator. Wala nang laman. Ubos na ang formula milk. Sofia, Isabel, patawarin niyo ako. Patawarin ako ni Mama. Umiyak si Marisa habang yakap ang mga batang nagugutom. Kinabukasan, umuwi si Jerome. Nagmamadali siyang pumasok at natumba at natulog. Lasing. Hinalughog ni Marisa ang bulsa ng asawa. Walang ni isang sentimo. May nakita siyang resibo. Resibo ng sugalan. Napaupo si Marisa nang makita ang resibo. Hindi na niya kaya. Ayos lang. Aayusin lahat ni Mama. Tinitigan niya ang maliliit na kamao ni na Sofia at Isabel habang natutulog at pinunasan ang kanyang luha. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Marisa. Tatawagan niya ang kanyang ama. Pinatulog niya ang mga bata at kinuha ang cellphone. Ipinakita niya ang numero ng kanyang ama sa screen. Nanginginig ang kanyang daliri. Pipindutin na sana niya ang call button ngunit huminto. Mapapatawad kaya ako ni Papa? Ibinaba ni Marisa ang telepono. Kinuha niya ulit. Ibinaba na naman. Ulit-ulitin niya ang kilos na ito.
Sa huli, hindi niya pinindot ang call button. Sa halip, nagsimula siyang magsulat ng message. Papa, si Marisa po ito. Matagal na po tayong hindi nag-uusap. Ngunit hindi rin niya naipadala ang message na iyon. Pinindot niya ang delete button. Pagkalipas ng ilang araw, naglakas loob ulit si Marisa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon siyang makipagkita ng personal. Hinalikan niya ang noo ng mga batang natutulog sa madaling araw. Sofia, Isabel, babalik din si Mama kaagad. Tahimik na umalis si Marisa sa bahay. Nagpunta siya sa kumpanya ng kanyang ama. Ngunit umuulan noon. Madulas ang kalsada. Nadulas si Marisa habang tumatawid sa pedestrian lane. Sa sandaling iyon, may mabilis na sasakyan ang dumaan. Isang maikling sigaw. Sa emergency room ng ospital. Mabilis ang pagkilos ng mga doktor. May contact number po ba ng tagapag-alaga? Hinalughog ng nurse ang bag ni Marisa. Lumabas ang cellphone. Kontakin ang numerong nakasulat na, Papa, may tumawag kay Don Ricardo Alcantara. Na-aksidente po ang inyong anak. Nasa emergency room po siya ngayon ng San Lazaro Hospital. Nagmadaling pumunta ang Don sa ospital. Kasama niya si Doña Elena. Marisa, tumakbo ang mag-asawa sa emergency room. Ngunit umiling ang doktor. Paumanhin. Ginawa namin ang lahat ngunit huli na. Hindi. Umiyak si Doña Elena habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Lumuhod din ang Don. Marisa, patawarin mo ako, Papa. Samantala, sa bahay, nakatanggap ng tawag si Jerome Reyes mula sa pulis. Pumanaw po ang inyong asawa dahil sa aksidente. Napaupo si Jerome sa kinatatayuan. Sa kabilang silid, umiiyak ang mga sanggol. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Natakot si Jerome. Hindi siya naglakas loob na harapin ang kanyang father-in-law. Higit sa lahat, hindi niya pwedeng dalhin ang mga bata. Hindi niya pwedeng dalhin ang isang buwang kambal sa wake. At kung ipapaalam niya ang tungkol sa mga bata, baka malaman ang lahat. Nagmamadali si Jerome na tumawag sa social welfare. Narinig ko po na may child care service. Isang emergency situation po ba? Oo. Biglang namatay ang asawa ko. At kailangan kong mag-ayos ng funeral at wala akong mapag-iwanan ng kambal na sanggol. Ilang araw po ang kailangan ninyo? Siguro, 1 linggo. Nagmamadali si Jerome na binitbit ang mga bata at nagpunta sa child care facility, sina Sofia at Isabel, 1 buwang gulang pa lang. Pakialagaan po sila ng maayos. Babalikan ko po sila pagkatapos ng funeral. Kinuha ng teacher ng child care facility ang maliliit na sanggol. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan po namin sila ng mabuti. Tinalikuran ni Jerome ang mga bata at nagtungo sa funeral home. Naroon ang Don at Doña Elena, umiiyak sa harap ng larawan ni Marisa. Father-in-law, dahan-dahang lumapit si Jerome. Tumingala ang Don. Sino ka? Ako po si Jerome Reyes, ang nobyo ni Marisa. Napatigas ang mukha ng Don. Ikaw ang lalaking iyon? Paumanhin po. Hindi ko po naprotektahan ng maayos si Marisa. Napaluhod si Jerome, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa mga bata. Natakot siya. Natakot siyang baka kunin ng ama ni Marisa ang mga bata. Tahimik na inayos ang funeral. Umiyak si Jerome mag-isa sa sulok. Pagkatapos ng funeral, nagpunta si Jerome sa child care facility para sunduin ang mga bata. Kumusta kayo, Sofia at Isabel? Umiiyak ang mga sanggol. Niyakap ni Jerome ang mga bata at umuwi. Mula noon, tuluyan ng gumuho si Jerome. Lalo siyang nalulong sa alak at sugal. Hindi na inalagaan ng maayos ang mga bata habang lumalaki. Walang alam ang Don at Doña Elena tungkol sa pagkamatay ng kanilang anak. Walang alam tungkol sa kanilang mga apo dahil hindi nagsalita si Jerome. Lumipas ang 8 taon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Marisa, naging gumuho si Jerome. Nagsasayang lang ng araw sa alak at sugal. Ang kambal na sina Sofia at Isabel ay 8 na ngayon, grade 1 sa elementarya. Sa umaga, nagigising ang mga bata at ginigising ang kanilang ama. Papa, gising na, kailangan na nating pumasok sa eskwela. Niyugyog ni Sofia ang kanyang ama. Amoy alak siya. Papa, kailangan na nating kumain, sabi rin ni Isabel sa tabi niya. Hindi idinilat ni Jerome ang kanyang mata. Nagpunta ang mga bata sa kusina, binuksan nila ang refrigerator. 1 container lang ng kimchi at 2 itlog lang ang naroon. Ate, tigi-1 na lang tayo ng itlog ngayon. Oo, sige.
Ang 8 taong gulang na mga bata ay nagluto ng itlog. Binuksan nila ang gas stove at nagpakulo ng tubig. Ate, mag-ingat ka. Isabel. Oo, ikaw din, ate. Inasikaso ng 2 bata ang isa't isa habang naghahanda ng almusal. Habang naghihintay na maluto ang itlog, kinuha nila ang mga damit na nilabhan. Ang uniforme na nilabhan nila kahapon. Suot nila ang uniforme na hindi pa tuyo. Ate, basa pa ang uniforme ko. Sige na, kapag nasa eskwela na tayo, matutuyo din yan. Inayos ni Sofia ang kwelyo ng damit ng kanyang kapatid. Naluto na ang itlog. Maingat na binalatan ng 2 bata ang itlog at hinati sa 2. Ang sarap. May lunch din tayo mamaya, hindi ba? Oo. Tiis lang tayo hanggang lunchtime. Binitbit ng mga bata ang kanilang bag at nagtungo sa eskwela. Hindi sila nakapagpaalam sa kanilang ama. Sa eskwela, laging nag-number 1 sina Sofia at Isabel. Nag-aaral sila ng mabuti. Sofia, Isabel, perfect na naman kayo. Pinuri sila ng guro. Ngumiti ang mga bata. Recess time na. Nagtipon ang mga kaibigan. Sofia, nasaan ang mama mo? Tanong ng isang kaibigan. Sandaling huminto si Sofia. Nasa langit na siya. Ah, ganoon ba? Paumanhin. Umalis ang kaibigan habang nagpapaumanhin. Hinawakan ni Isabel ng mahigpit ang kamay ng kanyang ate. Lunchtime na. Kumakain sila sa canteen nang lumapit ang advisor nila. Sofia, Isabel, pwede ba kayong pumunta sandali sa faculty room? Opo, ma'am. Pagkatapos kumain, nagpunta ang 2 bata sa faculty room. Umupo kayo, nag-alok ng upuan ang guro. Mga bata, may problema ba kayo sa bahay? Wala po, ma'am. Umiling si Sofia, pero 3 buwan nang hindi nababayaran ang bayarin sa pagkain. Hindi mo ba nasabi sa papa mo? Nasabi ko po. Ano ang sabi ng papa mo? Hindi nakasagot ang mga bata. Ang sabi lang ng papa nila ay alam ko. Kailangan kong tawagan ang papa ninyo. Huwag po, ma'am. May sakit po kasi si papa. Nagmamadaling sabi ni Isabel. May sakit? Opo, malala po. Kaya hindi siya makapagtrabaho. Sinuportahan din ni Sofia. Bumuntong hininga ang guro. Sige, pero kailangang bayaran ang bayarin sa pagkain kaya sabihin ninyo talaga sa papa ninyo. Opo, ma'am. Bumalik ang mga bata sa silid-aralan. Nagtinginan sila at malungkot na ngumiti. Pagkatapos ng klase, pagbalik sa bahay, hinanap ng mga bata ang kanilang ama. Nasaan si Papa? Wala sa bahay si Jerome. Nagluto ang mga bata ng instant noodles sa kusina. Ate, isa lang ang instant noodles. Sige, hatiin natin sa 2. Hahatiin ng 8 taong gulang na mga bata ang isang instant noodles at kakainin. Dumilim na, hindi pa rin bumabalik si Papa. Ate, kailan kaya uuwi si Papa? Hindi ko alam. Baka bukas. Naglatag ang 2 bata ng kumot at humiga. Mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Sa dingding, nakasabit ang larawan ng kanilang mama. Si Marisa noong bata pa. Mama, nagawa na naman namin ang magaling ngayon. Sabi ni Sofia habang nakatingin sa larawan. Miss na kita, mama. Tiningnan din ni Isabel ang larawan ng kanyang mama. Natulog ang 2 bata sa ganoong paraan. Kinabukasan at sa sumunod pang araw, mag-isa pa rin silang gumigising at pumapasok sa eskwela. Mag-isa silang kumakain at naglalaba. Paminsan-minsan, umuwi si Jerome at natutulog. Lasing, Papa, kain na po. Kahit nilutuan sila ng instant noodles ng mga bata, hindi siya kumakain. Ayos lang si Papa, kayo na lang kumain. Muli siyang umalis. Isang gabi, nililinis ng mga bata ang suka ng kanilang ama. Isabel, kumuha ka ng tubig. Opo, ate. Ang 8 taong gulang na mga bata ay nag-aalaga sa kanilang ama. Tinakpan nila siya ng kumot at inalayan ng unan. Papa, kapag nag-aaral kami ng mabuti, ngingiti ka na ulit, sabi ni Sofia kay Isabel. Oo, at masisiyahan din si mama. Nagpunta ang 2 bata sa harap ng larawan ng kanilang mama. Inilagay nila ang sertipiko na natanggap nila ngayon sa tabi ng larawan. Mama, nag-number 1 na naman kami. Masasayahan kaya si mama kapag nakita niya? Tanong ni Sofia sa larawan. Mama, mag-aaral kami ng mabuti. Masisiyahan kaya si Papa? Hinaplos din ni Isabel ang larawan. Ang kabaitan ng mga bata ay lalong nakakaawa. Sa murang edad na ito, ginagawa na nila ang lahat ng mag-isa. Sa eskwela, laging masaya ang kanilang mukha.
Tumatawa sila at nakikipag-usap sa mga kaibigan. Ngunit pag-uwi, iba na. Mag-isa silang kumakain, mag-isa silang gumagawa ng homework, at mag-isa silang natutulog. Ate, hanggang kailan tayo mabubuhay ng ganito? Tanong ni Isabel isang araw. Hindi ko alam, pero kapag nag-aral tayo ng mabuti, magiging ayos din balang araw. Niyakap ni Sofia ang kanyang kapatid. Binabantayan tayo ni Mama. Oo, siguro nga. Umaasa ang dalawang bata sa isa't isa habang naghihirap sa bawat araw, habang tinitingnan lang ang larawan ng kanilang mama. Ang mga sertipiko ay dahan-dahang naipon, laging nag-number 1 sa buong eskwelahan. Tuwing makakatanggap sila ng sertipiko, ipinapakita nila sa kanilang mama. Ngunit hindi sumasagot ang kanilang mama. Nakangiti lang siya sa larawan. Sa ganoong paraan, lumaki ang mga bata na parang ulila. May ama sila, ngunit parang wala. At ang kanilang mama ay nasa langit. Ang 8 taong gulang na kambal ay mahigpit na hinawakan ang kamay ng isa't isa habang natutulog ngayon. Bukas at sa susunod pa, ganoon pa rin ang kanilang pamumuhay habang tinitingnan ang larawan ng kanilang mama. Sa gabing iyon, nag-aaral sina Sofia at Isabel. Pag-uwi mula sa eskwela, mula sa labas ng pinto, may narinig silang boses na hindi nila kilala. Nandiyan ba si Jerome Reyes? Magaspang na boses ng lalaki. Nagtinginan ang mga bata. Sino yan? Nanginginig na boses ni Jerome. Nandito kami para kunin ang utang. Buksan mo ang pinto. Bang! Bang! Malakas na katok sa pinto. Takot na takot ang mga bata at niyakap ang isa't isa. Binuksan ni Jerome ang pinto. 3 malalaking lalaki ang pumasok. Ang tagal mo, Jerome. Hindi ka na tumatawag. Hinawakan ng isa sa mga usurer ang kwelyo ni Jerome. Paumanhin po. Sandali lang po, pakiusap. Sandali, ilang buwan na kaming naghihintay ha? Tinulak ng usurer si Jerome. Natumba si Jerome sa sahig. Pakiusap, sandali lang po. Maghahanap ako ng pera sa lalong madaling panahon. Maghahanap? Ang utang mo, pati interes, lampas na sa 110 milyon. 10 milyon? Namutla ang mukha ni Jerome. Tiningnan ng mga usurer ang loob ng bahay. Lumang muebles at walang laman na refrigerator. Sa ganitong lugar ka nakatira, paano ka magbabayad ng utang? Sa sandaling iyon, bahagyang bumukas ang pinto ng silid. Sumisilip sina Sofia at Isabel, takot na takot. May mga bata. Nakita ng isa sa mga usurer ang mga bata. Agad niyang binuksan ang pinto. Lumabas kayo. Lumabas ang mga bata, nanginginig ang katawan. Kambal pala, ang gaganda pa ng mukha. Sinuri ng usurer ang mukha ng mga bata at nagsenyas siya sa katabi niya. Huwag niyong hawakan ang mga bata, sigaw ni Jerome. Hawakan? Tinitingnan lang namin. Tumawa ang usurer at lumapit kay Jerome. Jerome, may magandang ideya ako. Anong ideya? Ipaampon mo ang mga batang ito sa mayayamang pamilya. Kami ang magiging broker at makakakuha tayo ng malaking halaga. Ano? Agad na tumayo si Jerome. Kapag pinadala natin sa ibang bansa, walang problema. Magiging maganda ang buhay ng mga bata sa mayaman na pamilya. Hindi, hinding-hindi. Kung ganoon, mababayaran mo ba agad ang 10 milyon? Sinampal ng usurer si Jerome. Natumba ulit si Jerome sa sahig. Tumakbo ang mga bata sa kanilang ama. Papa, umalis kayo. Tinulak ng usurer ang mga bata. Natumba si Sofia sa sahig. Ate, tinulungan ni Isabel ang kanyang ate. Ang bait ng mga bata. Magugustuhan sila ng mayayamang pamilya. Ngumiti ng masama ang isa sa mga usurer. Palitan natin ang utang na 110 milyon sa pagbibigay ng mga bata. Walang kawalan sa atin. Kapag nasa ibang bansa, hindi na sila masusundan. Ikaw, malilibre sa utang. Patigilin mo na ang mga bata sa eskwela. Mas madaling ipaampon. Ano? Kapag nag-aaral, manggugulo ang mga guro. Huwag mo na silang papasukin simula bukas. Nagbanta ang usurer. Pag-isipan mo, bibigyan kita ng 1 linggo. Umalis ang mga usurer. Pagkasabi noon, boom! Sumara ang pinto. Napaupo si Jerome sa sahig at kinumutan ang kanyang ulo. Papa, ayos ka lang ba? Lumapit si Sofia. Umalis ka. Gusto kong mapag-isa si Papa. Sigaw ni Jerome. Bumalik ang mga bata sa silid. Sa likod ng pinto, nanginginig sila. Nakakatakot ang narinig nila. Ate, ipagbibili ba tayo? Umiiyak na tanong ni Isabel. Hindi.
Hindi yan gagawin ni Papa. Niyakap ni Sofia ang kanyang kapatid. Ngunit natatakot din si Sofia. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang mga usurer. Naisip mo na ba? Sandali pa po, pakiusap. Sandali? Ang mga bata, pinatigil mo na ba sa eskwela? Hindi pa po. Ano? Hindi pa? Nagalit ang usurer. Patigilin mo na sila ngayon din. Kung hindi, sinipa ng isa sa mga usurer ang bag ng mga bata. Kumalat ang mga libro. Ano pa ang pinag-aaralan? Wala na yan kapag nasa ibang bansa na kayo. Hindi na kailangan ang eskwela. Lihim na narinig ni na Sofia at Isabel ang sinabi ng mga usurer sa likod ng pinto. Mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa at nanginginig. Binigyan ka namin ng 1 linggo, tapos na ang oras. Huwag mo nang papasukin sa eskwela simula bukas. Kung hindi, kami mismo ang pupunta sa eskwela at kukunin ang mga bata. Umalis ang mga usurer. Sa gabing iyon, umiyak ang mga bata sa silid. Ate, kailangan ba talaga tayong tumigil sa pag-aaral? Hindi ko alam. May nagawa ba tayong masama? Tanong ni Isabel. Hindi nakasagot si Sofia. Tanungin kaya natin si Papa? Magagalit lang si Papa sa atin. Tiningnan ng 2 bata ang larawan ng kanilang mama. Mama, anong gagawin namin? Umiyak si Sofia sa harap ng larawan ng mama niya. Mama, natatakot ako. Niyakap din ni Isabel ang larawan ng kanyang mama. Kinabukasan ng umaga, naghahanda ang mga bata para pumasok sa eskwela. Huwag na kayong pumasok sa eskwela ngayon. Binuksan ni Jerome ang pinto ng silid at nagsalita. Bakit, Papa? Huwag na lang. Kapag sinabi ni Papa na huwag, huwag na. Nanginginig ang boses ni Jerome. Tiningnan ng mga bata ang mukha ng kanilang ama at umiyak. Titigil na po ba kami sa pag-aaral? Huwag na lang kayong magsalita. Sumigaw si Jerome at lumabas ng silid. Nagtinginan sina Sofia at Isabel. Ate, puntahan natin si Mama. Ano? Puntahan natin ang puntod ni Mama. Sabihin natin kay Mama. Tumango si Sofia sa sinabi ni Isabel. Sige, puntahan natin si Mama. Anong sasabihin ni Mama? Tahimik na nag-impake ang mga bata. Hawak nila ang sertipiko ng karangalan na natanggap nila kamakailan para ipakita sa kanilang mama. Umalis sila sa bahay habang lasing si Jerome. Sumakay sila ng bus ng 2 beses at nagtungo sa sementeryo. Ginamit nila ang ipon nilang pera para sa pamasahe. Dumating sila sa sementeryo. Umakyat sila sa puntod ng kanilang mama. Mama, dumating kami. Lumuhod si Sofia sa harap ng lapida. Umupo din si Isabel sa tabi niya. Mama, nag-number 1 na naman kami. Inunat ni Sofia ang lukot na sertipiko at itinapat sa lapida. Umiyak si Isabel at nagsabi, pero Mama, pinapatigil na kami ni Papa sa pag-aaral. Hindi na ba kami pwedeng mag-aral? Nagsimulang umiyak ang 2 bata sa harap ng puntod ng kanilang mama. Umihip ang hangin, malamig na hangin. Niyakap ng mga bata ang isa't isa at umiyak. Mama, anong gagawin namin? Natatakot kami. Sa gabing iyon, umiinom si Jerome sa bahay. Anong gagawin ko ngayon? Sa kanyang kamay, ang banta message ng mga usurer. Kailangan daw niya ng sagot bukas. Nanginginig na hinawakan ni Jerome ang cellphone. Sige, ang father-in-law ko. Ang father-in-law na hindi niya kinontak mula pa noong funeral 8 taon na ang nakalipas. Isang bilyonaryong don. Subukan natin sa huling pagkakataon. Ginising ni Jerome ang mga bata. Sofia, Isabel, gising. Papa, bakit po? Kailangan natin pumunta sa bahay ng lolo ninyo. Lolo? Ngayon lang narinig ng mga bata na may lolo sila. Oo. Ang papa ni Mama. Kinabukasan ng umaga, hawak ni Jerome ang kamay ng mga bata at nagtungo sa mansion ng Don. Tumayo sila sa harap ng malaking gate. Lumabas ang gwardiya. Sino po sila? Ako po ang son-in-law, si Don Ricardo Alcantara. Son-in-law, may appointment po ba kayo? Wala, pero emergency ito. Umiling ang gwardiya. Kung wala po kayong appointment, hindi po kayo pwedeng pumasok. Pakiusap. Kailangan ko talagang makita ang father-in-law ko. Nagmakaawa si Jerome. Tumawag ang gwardiya sa intercom. Don, may nagpakilalang son-in-law daw po. Maya-maya, narinig ang boses ng Don. Papasukin mo. Bumukas ang gate. Maigpit na hinawakan ni Jerome ang kamay ng mga bata at pumasok. Napakalaking mansion. Tiningnan ng mga bata ang paligid. Nagtataka. Nakatayo ang Don sa lobby. Malamig ang ekspresyon. Anong kailangan mo? Father-in-law,
Matagal na po tayong hindi nagkikita. Yumuko si Jerome. Bakit ka nagpunta rito? Ang mga anak ko po, ang mga apo ninyo. Itinulak ni Jerome ang mga bata pasulong. Tiningnan ng Don ang mga bata. Agad siyang kinabahan. Iyon ang mga batang nakita niya sa sementeryo ilang araw na ang nakalipas. Father-in-law, ang mga batang ito ay mga anak ni Marisa. Ano ang sinasabi mo? Malamig na tanong ng Don. Patay na ang anak ko. Pero nag-iwan si Marisa ng mga anak. Umiling ang Don. Patay na ang anak ko. Huwag ka nang bumalik. Umalis ka. Kung pera ang pakay mo, mas lalong hindi. Tinalikuran ng Don si Jerome. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Elena. Huminto siya pagkakita sa mga bata. Mahal, manloloko yan. Nandito yan para kumuha ng pera, sabi ng Don. Ngunit lumapit si Doña Elena sa mga bata. Mga bata, ano ang pangalan ninyo? Sofia Reyes po, Isabel Reyes po, sagot ng mga bata sa mahinang boses. Tiningnan ni Doña Elena nang mabuti ang mukha ng mga bata. Napakagandang kamukha ng kanyang anak na si Marisa. Alam mo, mahal, pero hindi natin mapatunayan, hindi ba? Kahit DNA test pa ang gawin natin, sabi ni Doña Elena sa kanyang asawa. Imposible, tumanggi ang Don. Paano kung totoong mga apo natin sila? Nanginginig ang boses ni Doña Elena. Tiningnan ng Don ang kanyang asawa at bumuntong hininga. Sige, tumango ang Don ng labag sa loob. Pero kung hindi, huwag na kayong babalik dito. Sige po, sagot ni Jerome. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng DNA test sa ospital. Kinuha ang DNA ng Don at ng mga bata. Lalabas ang resulta pagkalipas ng isang linggo. Ngunit nalaman ng mga usurer ang tungkol dito. Sinusundan pala nila si Jerome. DNA test? Mukhang interesante yan. Kailangan lang nating imanipula ang resulta. Nagpunta ang mga usurer sa ospital na iyon. Kumatok sila sa opisina ng hospital director. Sino yan? May kailangan lang kaming pag-usapan. Pumasok ang mga usurer at isinara ang pinto at inilabas ang isang envelope ng pera. Para saan yan? Pakipalitan lang ang resulta ng DNA test. Ano? Hindi ko yan magagawa. Nagalit ang director. Kung papalitan mo ang resulta, bibigyan ka namin ng karagdagang kulima 500,000. Ibinigay ng usurer ang mas malaking envelope ng pera. 500,000? Nanginginig ang mata ng director. Nahihirapan kasi ang hospital sa financial nito kamakailan. Sabihin mo lang na hindi siya biological relative. Walang makakaalam. Ikaw lang ang makakaalam, director. Bulong ng usurer. Nag-isip ng matagal ang director at sa huli, tumango. Sige. Pagkalipas ng isang linggo, nagtipo ng Don at Doña Elena, si Jerome at ang mga bata sa ospital. Lumabas ang resulta. Inilabas ng doktor ang mga papel. Siya mismo ang hospital director. Hindi sila biological relative. Ano? Agad na tumayo ang Don. Ayon sa resulta ng test, hindi po biological relative sina Don Ricardo Alcantara at ang mga bata, malamig na sabi ng director. Kinuha ng Don ang resulta. Malinaw na nakasulat na negative, scam nga pala, bulong ng Don. Tila nakahinga siya ng maluwag, ngunit may kaunting disappointment sa kanyang mukha. Father-in-law, pakiulit ang test. Nagmakaawa si Jerome. Nakumpirma na, umalis na kayo. Tinalikuran ng Don si Jerome. Umalis din si Doña Elena habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi nga pala, napaupo si Jerome sa kinatatayuan. Tumayo ang mga bata sa tabi ng kanilang ama. Papa, ayos ka lang ba? Patawarin ako. Bulong ni Jerome habang tinitingnan ang mga bata. Hindi alam ng mga bata kung ano ang ibig sabihin nito. Paglabas, naghihintay ang mga usurer. Anong nangyari? Hindi raw biological relative. Kung ganoon, tapos na. Ibigay mo na ang mga bata sa amin. Sandali pa. Sandali? Ipinamigay na nga ng bilyonaryong father-in-law mo, hindi ba? Tumawa ang mga usurer. Dalhin mo na ang mga bata sa amin bukas. Kung hindi, kami mismo ang kukuha sa kanila. Yumuko si Jerome. Wala na siyang paraan para protektahan ang mga bata. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Jerome sa mga bata, Sofia, Isabel, patawarin ako, Papa. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Kinabahan ang mga bata sa malungkot na ekspresyon ng kanilang ama. Sa gabing iyon, umiyak ang mga bata sa silid. Ate, anong gagawin natin? Hindi ko alam.
Niyakap ng dalawang bata ang isa't isa at nanginginig. Ang mundo ng mga matatanda ay gumuho. At sa pagguho na iyon, kasama ring nayayanig ang mga bata. Kinabukasan ng umaga, binuksan ni Jerome ang pinto ng silid ng mga bata. Nag-iimpake sina Sofia at Isabel ng maliliit nilang bag. Anong ginagawa ninyo? Papasok po sa eskwela. Sagot ni Sofia. Huwag kayong pumasok. Bakit, Papa? Huwag na lang. Simula ngayon, kailangan na nating tumigil sa pag-aaral. Nanginginig ang boses ni Jerome. Bakit po? May nagawa po ba kaming masama? Umiiyak na tanong ni Isabel. Wala kayong ginawang masama. Kailangan lang nating tumigil. Ayaw namin. Gusto naming mag-aral. Sumigaw si Sofia. Hindi kayang tingnan ni Jerome ang mga bata. Dahil sa inyo, kaya nagkaganyan si Papa. Sumigaw si Jerome, lasing. Natakot ang mga bata at niyakap ang isa't isa. Dahil sa inyo, kaya nagkaganyan si Papa. Umalis na kayo, umalis. Sumigaw si Jerome. Umiyak ang mga bata at bumalik sa silid. Nang hapong iyon, nagpunta ang mga usurer. Nagdesisyon ka na ba? Sandali pa po ng oras. Tapos na ang oras. Ngayon ang huli. Hinawakan ng usurer ang kwelyo ni Jerome. Kapag ipinaampon mo ang mga bata sa mayayamang pamilya, cancel ang R10 million na utang. Kami ang magiging broker at makakakuha tayo ng malaking halaga. Walang makakaalam kapag pinadala natin sa ibang bansa. Patuloy na pinipilit ng mga usurer. Ipadadala namin ang mga bata sa mayayamang pamilya sa ibang bansa, kaya huwag kang mag-alala at pumirma ka na. Inilabas ng usurer ang mga papel. Adoption consent form iyon. Kapag pinirmahan mo ito, malaya ka na. Malilibre ka sa our 10 million na utang. Kinuha ni Jerome ang mga papel gamit ang nanginginig na kamay. Kinuha niya ang ballpen. Tama ang ginawa mo. Wala ka namang kakayahan na palakihin ang mga bata, hindi ba? Sige na, kapag nasa mayayamang pamilya, magiging maganda ang buhay ng mga bata. Pinaulanan ng usurer ng salita si Jerome. Umiyak si Jerome habang tinitingnan ang mga papel, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pumirma siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang kanyang pangalan. Magaling. Bukas ng 10 ng umaga, dalhin mo ang mga bata. Ipadadala namin ang venue sa text. Kinuha ng mga usurer ang mga papel at umalis. Napaupo si Jerome sa kinatatayuan. Kinumutan niya ang kanyang tuhod at umiyak. Patawarin ako. Patawarin talaga ako. Gabi na, nagpunta si Jerome sa silid ng mga bata. Sofia, Isabel, mag-impake kayo. Bakit po? Kailangan nating magbakasyon bukas. Nagsinungaling si Jerome. Nagtinginan ang mga bata. Magbakasyon po? Oo. Kaya mag-impake kayo ng mga damit at mga kailangan. Tumango ang mga bata at nagsimulang mag-impake. Ngunit wala silang gaanong mailalagay. Lumang damit lang at larawan ng kanilang mama. Ate, dalhin din natin ito. Kinuha ni Isabel ang sertipiko ng karangalan. Oo, masisiyahan si mama. Maingat na inilagay ni Sofia ang sertipiko sa bag. Inilagay din nila ang isang lumang doll. Tapos na po kaming mag-impake, Papa. Sige, pinigil ni Jerome ang kanyang luha habang tinitingnan ang mga bata. Sa gabing iyon, hindi nakatulog ang mga bata. Ate, saan kaya tayo pupunta bukas? Hindi ko alam, pero sabi ni Papa, bakasyon daw, kaya magandang lugar yon. Pero ang eskwela, pinapatigil na kami ni Papa. Hindi na raw kami pwedeng mag-aral. Nanginginig ang boses ni Sofia. Ate, natatakot ako. Natatakot din ako. Pero ayos lang basta magkasama tayo. Mahigpit na hinawakan ng dalawang bata ang kamay ng isa't isa habang natutulog, poprotektahan tayo ni Mama. Oo, nandiyan si Mama. Sa ganoong paraan, natulog sila habang nagpapatibay sa isa't isa. Kinabukasan ng umaga, ginising ni Jerome ang mga bata. Gising na, kailangan na nating umalis. Opo, Papa. Binitbit ng mga bata ang kanilang bag at lumabas. Hawak ni Jerome ang kamay ng mga bata at umalis sa bahay. Sumakay sila ng bus sa bus stop. Tiningnan ng mga bata ang labas ng bintana. Papa, saan po tayo pupunta? Sandali na lang. Iniiwasan ni Jerome ang sagot. Pagkalipas ng isang oras, dumating sila sa isang lugar na hindi nila kilala. Isang tahimik na parking lot. Nakita nila ang kotse ng mga usurer. Ayan, na sila. Dinala ni Jerome ang mga bata at lumapit. Dumating na. Dinala mo na ang mga bata? Opo. Bumaba ang mga usurer sa kotse.
Natakot ang mga bata nang makita ang mga lalaki. Papa, sino po sila? Sandali lang. Tinalikuran ni Jerome ang mga bata at nakipag-usap sa mga usurer. Narito na ang mga papel. Ipinakita ng usurer ang adoption paper. Ngayon, ibigay mo na lang ang mga bata at tapos na. Sige po. Bumalik si Jerome sa mga bata. Sofia, Isabel, po, kailangan na kayong sumama sa mga tito na yan. Po, bakit po? Nagtatakang tanong ng mga bata. Pupunta kayo sa magandang lugar. Sa mayayamang pamilya, magiging maganda ang buhay ninyo. Ayaw namin. Gusto namin kasama ka, Papa. Hinawakan ni Sofia ang binti ng kanyang ama. Papa, huwag mo kaming iwan. Umiyak din si Isabel habang kumakapit. Patawarin ako, Papa. Inalis ni Jerome ang mga bata. Hinawakan ng mga usurer ang mga bata. Halika na. Ayaw namin. Papa. Sumigaw ang mga bata. Ngunit isinakay ng mga usurer ang mga bata sa kotse. Ayos lang basta magkasama tayo, sabi ni Sofia kay Isabel. Mahigpit na hinawakan ng dalawang bata ang kamay ng isa't isa. Poprotektahan tayo ni Mama. Nagsisimula na sanang umandar ang kotse. Mula sa malayo, may narinig silang sigaw, "Pulis!" Ano? Nagulat ang mga usurer at tumingin sa paligid. Ilang police car ang pumasok sa parking lot. "Pulis! Takbo!" Agad na bumaba ang mga usurer sa kotse at sinubukang tumakas at sa likod nila, isang luxury sedan ang mabilis na pumasok. Kotse iyon ni Don Ricardo Alcantara. Bumaba ang Don sa kotse at sumigaw, "Bitawan niyo ang mga bata." Nakita ni na Sofia at Isabel na nakakulong sa kotse. Ang Don, "Lolo," umiyak ang mga bata at sumigaw. Nagsimulang dakpin ng mga pulis ang mga usurer. Magiging ligtas kaya ang mga bata? At bakit nagpakita ang Don dito? Nagmamadaling tumakbo ang mga pulis sa mga usurer. "Huwag kayong kikilos." Sinubukan ng mga usurer na tumakas ngunit huli na. Isa-isa silang dinakip ng mga pulis. Kinabitan sila ng posas. Tumakbo ang Don sa kotse. Sa loob ng kotse, umiiyak sina Sofia at Isabel. "Lolo, ayos lang. Ayos na." Binuksan ng Don ang pinto at niyakap ang mga bata. Umiyak ang dalawang bata sa yakap ng Don. "Natatakot kami." "Huwag na kayong matakot. Poprotektahan kayo ni Lolo." Umiyak din ang Don habang niyakap ang mga bata. "Don, ayos ka lang po ba?" Lumapit ang police chief. "Salamat po. Salamat at nailigtas ang mga bata. Trabaho lang po namin." Isinakay ng mga pulis ang mga usurer sa police car. "Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako." Sumigaw ang mga usurer ngunit wala nang nagawa. Tulala lang na tinitingnan ni Jerome ang tanawin. Lumapit ang Don kay Jerome. "Aarestuhin ka rin." "Alam ko po." Yumuko si Jerome. "Paano ninyo nalaman?" Nag-confess ang hospital director. Hospital director? Sa gabing iyon, hindi nakatulog ang hospital director. Dinadala siya ng konsensya. Ang pagmamanipula sa resulta ng DNA test ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Anong ginawa ko? Umupo ang director sa harap ng kanyang mesa at nag-isip. Ang envelope ng pera ay nasa loob ng drawer. Hindi ko dapat tinanggap ito. Nanginginig na hinawakan ng director ang cellphone at tinawagan ang Don. 2:00 ng madaling araw. "Hello?" Sinagot ng Don ang tawag. "Don, ako po si director ng San Lazaro Hospital. Anong kailangan mo sa ganitong oras?" "Nakasala po ako." Nanginginig ang boses ng director. "Anong ibig mong sabihin?" "Minanipula ko po ang resulta ng DNA test." "Ano?" Agad na tumayo ang Don. "Binayaran po ako ng mga usurer. Binigyan nila ako ng pera para palitan ang resulta." "Kung ganoon, kasinungalingan ang resulta ng test?" "Opo." Biological relative po ng Don ang mga bata. Mahigpit na hinawakan ng Don ang telepono. Sabi ng mga usurer, "Bukas ng 10 ng umaga, kukunin na nila ang mga bata." "Saan?" "Sa isang abandonadong parking lot sa airport area sa Pasay po," narinig ko. "Salamat." Pinutol ng Don ang tawag at agad na tumawag sa pulis. Ipinaliwanag ng Don kay Jerome ang sinabi ng director. Napaupo si Jerome sa kinatatayuan. "Nagkamali talaga ako." Lumapit ang pulis kay Jerome. "Jerome Reyes, aarestuhin ka namin sa kasong child abandonment at complicity in trafficking." Kinabitan siya ng posas. Tiningnan ni Jerome ang mga bata. Sofia, Isabel, Papa. Umiyak ang mga bata
habang tinitingnan ang kanilang ama. Patawarin ako, napakahina ni Papa. Mga bata, makinig kayo kay Lolo. Aalagaan kayo ng mabuti ni Lolo. Isinakay si Jerome sa police car. Umiyak ang mga bata habang tinitingnan ang pag-alis ng kanilang ama. Lolo, saan po pupunta si Papa? Nagkamali ang Papa ninyo, kaya pupunta siya para magbayad ng kanyang kasalanan. Ipinaliwanag ng Don habang yakap ang mga bata. Hindi na siya makakasama sa amin? Hindi mo muna siya makikita sa ngayon. Malungkot ang mga bata ngunit tumango. Pagbalik sa bahay, tinawagan ng Don ang kanyang asawa. Mahal, nahanap na namin ang mga bata. Talaga? Nanginginig ang boses ni Doña Elena. Oo, pauwi na kami. Mahal, bilisan mo. Pagdating sa bahay, naghihintay si Doña Elena sa entrance. Ang mga apo namin, tumakbo ang asawa at niyakap ang mga bata. Ayos na, poprotektahan kayo ni Lola. Umiyak sina Sofia at Isabel sa yakap ng kanilang lola. Lola. Ngayon lang tinawag ng mga bata na Lola ang kanyang asawa. Umiyak si Doña Elena. Oo, mga apo ko, nandito si Lola. Pagkalipas ng ilang araw, sa korte. Magkakasama ang mga usurer, si Jerome, at ang hospital director. Tinawag ng hukom si Defendant Jerome Reyes. Ikaw, Defendant, ay kinasuhan ng child abandonment at complicity in trafficking. Paumanhin po. Yumuko si Jerome. Pero biktima rin po ako. Sinubukan ni Jerome na ipagtanggol ang sarili. Biktima? Ikaw ang ama ng mga bata, matatag na sabi ng hukom. May obligasyon kang protektahan ang mga bata bilang isang ama. Paumanhin po. Sinisentensyahan kita ng 7 taong pagkakakulong. Yumuko si Jerome. Tinawag ng hukom ang mga defendant na usurer. Dahil sa illegal na lending, attempted human trafficking, at child exploitation, sinisentensyahan kayo ng 10 taong pagkakakulong. Sumigaw ang mga usurer. Hindi patas. Mag-aapela kami. Ngunit hindi nakinig ang hukom. Tinawag ang defendant na hospital director. Ikaw, defendant, ay kinasuhan ng violation of the medical law at document forgery. Paumanhin po. Nanginginig ang boses ng director. Ngunit ang defendant ay tumulong sa pagligtas sa mga bata sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang kasalanan, sabi ng hukom habang tinitingnan ang mga papel. Dahil sa pagsasaalang-alang dito, sinisentensyahan kita ng 2 taong probation. Salamat po, umiyak ang director. Tapos na ang paglilitis. Tumayo ang Don at Doña Elena sa gallery. Tapos na, hinawakan ng Don ang kamay ng kanyang asawa. Oo, ngayon, mapoprotektahan na natin ang ating mga apo. Umuwi ang mag-asawa. Nagbabasa ng libro sina Sofia at Isabel sa living room. Lolo, Lola, tumakbo ang mga bata. Mga apo ko, anong ginagawa ninyo? Nagbabasa po ng libro, sagot ni Sofia. Sige, napakababait talaga ng mga apo ko. Hinaplos ng Don ang buhok ng mga bata. Lolo, dito na po ba kami titira? Tanong ni Isabel. Oo, ngayon, ito na ang bahay ninyo. Talaga po? Oo. Makakasama ninyo si Lolo at Lola. Nagtinginan ang mga bata at ngumiti. Iyon ang una nilang tunay na ngiti. Ang katotohanan ay tuluyan ng nabunyag. At ang mga bata ay sa wakas ay nasa isang ligtas na lugar. Isang bagong buhay ang magsisimula. Lumipas ang 1 buwan. Nagsimula sina Sofia at Isabel ng bagong buhay sa bahay ng Don. Sa simula, awkward pa, ngunit dahan-dahan silang nag-adjust. Umaga na. Nagising ang mga bata at lumabas ng silid. Lola, good morning po. Oh, gising na ang mga apo ko. Masayang ngumiti si Doña Elena habang sinalubong ang mga bata. Kain na tayo ng almusal. Nagluto si Lola ng paborito ninyo. Puno ng mainit na pagkain ang mesa. Scrambled eggs, sausages, at fruits. Wow, gulat na tiningnan ng mga bata ang mesa. Kailan pa sila nakakita ng ganito karaming pagkain? Kumain kayo ng marami. Kailangan ninyong tumaba, mga apo ko. Naglagay si Doña Elena ng pagkain sa plato ng mga bata. Ang sarap po, Lola. Sige, kumain lang kayo ng marami. Umupo rin ang Don sa mesa. Ngayon ang araw ng pasok sa eskwela, hindi ba? Opo, Lolo. Sagot ni Sofia. Ihahatid kayo ni Lolo sa eskwela. Talaga po? Oo, unang araw ninyo sa eskwela, kaya syempre, nakasunot ang mga bata ng bagong uniforme. Si Doña Elena mismo ang bumili.
Ang gaganda ng mga apo ko. Salamat po, Lola. Sumakay sila sa kotse ng Don at nagtungo sa eskwela. Tiningnan ng mga bata ang labas ng bintana, nagtataka. Pagdating sa harap ng eskwela, Lolo, paalam po. Sige, mag-aral kayo ng mabuti. Opo. Pumasok ang mga bata sa eskwela. Tiningnan ng Don ang mga bata hanggang sa mawala sila. Magiging masaya na siguro ang buhay ng mga apo ko ngayon, hindi ba? Bulong ng Don. Sa eskwela, nakita ng mga bata ang kanilang mga kaibigan. Sofia, Isabel, saan kayo nagpunta? May nangyari lang sandali. Babali na kayo ulit? Oo, mag-aral na kami ulit. Masaya ang mga kaibigan. Bago ang uniforme ninyo. Ang ganda. Si Lola ang bumili. Masayang ngumiti ang mga bata. Iba na ang ekspresyon nila kaysa dati. Nagsimula na ang klase. Sumusulat ang guro sa blackboard. Nakatuon ang atensyon ni na Sofia at Isabel sa pag-aaral. Sa huli, nasagot nila ang lahat ng tanong. Ang gagaling ninyo, Sofia at Isabel. Pinuri sila ng guro. Pagkatapos ng klase, naghihintay ang Don sa harap ng eskwela. Lolo, tumakbo ang mga bata. Masaya ba ang pag-aaral ninyo ngayon? Opo, napakasaya po. Sige, may gift si Lolo ngayon. Dinala ng Don ang mga bata sa department store. Pumasok sila sa boutique. Pumili kayo ng gusto ninyo. Talaga po? Oo. Bibilhin lahat ni Lolo. Sa unang pagkakataon, pumili ang mga bata ng bagong damit. Pumili sila ng magandang dress at rubber shoes. Salamat po, Lolo. Walang anuman. Napakaraming gusto kong ibigay sa mga apo ko. Umuwi sila. Naghihintay si Doña Elena sa entrance. Oh, bumili ng bagong damit ang mga apo ko. Opo, Lola. Si Lolo ang bumili. Ang gaganda ng mga apo ko. Dinner time na. Nagtipon ang buong pamilya sa mesa. Lolo, pinuri po ako ng guro sa eskwela ngayon. Sabi ni Sofia. Sige, anong sabi? Magaling daw po ako mag-aral. Sige, ang gagaling talaga ng mga apo ko. Tuwang-tuwa ang Don. Lola, may field trip po kami bukas sa eskwela, sabi ni Isabel. Sige, kung ganoon, maghahanda si Lola ng baon. Talaga po? Oo. Marami akong ilalagay na masarap na pagkain. Masaya ang mga bata. Hindi nila alam na napakahalaga ng ganitong simpleng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, Sabado na. Saan ninyo gustong pumunta ngayon? Tanong ng Don sa mga bata. Nagtinginan sina Sofia at Isabel at nagsabi, gusto po naming puntahan si Mama. Tumango ang Don at Doña Elena. Sige, pumunta tayo. Sumakay ang buong pamilya sa kotse at nagtungo sa sementeryo. Hawak ng mga bata ang sertipiko ng karangalan. Pagdating sa sementeryo, tumayo sila sa harap ng puntod ni Marisa. Mama, dumating kami, sabi ni Sofia. Mama, ayos na kami ngayon, sabi rin ni Isabel. Inilagay ng mga bata ang sertipiko ng karangalan sa harap ng lapida. Mama, nag-number 1 na naman kami. At ngayon, mag-aaral na kami ng tuloy-tuloy. Lumuhod ang Don sa harap ng lapida ng kanyang anak. Marisa, huli na si Papa. Nanginginig ang boses ng Don. Pero ngayon, aalagaan ko ng mabuti ang mga anak mo. Hindi ko na sila bibitawan ngayon. Umupo din si Doña Elena sa tabi niya. Marisa, paumanhin din ni Mama. Hindi ko nalaman ang paghihirap mo. Ngunit ngayon, aalagaan namin sina Sofia at Isabel ng mabuti. Lumuhod din sina Sofia at Isabel. Mama, mahal ka namin. Magiging masaya kami, sabi ng mga bata. Umihip ang hangin. Mainit na simoy ng tagsibol. Natunaw na ang bagyo. Sa bawat bahagi ng sementeryo, nagsisimula ng mamulaklak ang mga bulaklak. Marisa, dumating na ang tagsibol, sabi ng Don. Dumating na rin ang tagsibol para sa mga anak mo. Matagal na nakaupo ang pamilya sa sementeryo. Inaalala si Marisa, Mama, babalik kami ulit sa susunod na linggo. Kasama si Lolo at Lola. Nangako ang mga bata. Pauwi na sila. Sa loob ng kotse, nagsalita ang mga bata. Lolo, Lola, bakit mga apo? Salamat po dahil pinrotektahan ninyo kami. Umiyak ang Don at Doña Elena. Hindi. Kami ang nagpapasalamat mga apo dahil dumating kayo sa tabi namin. Pagdating sa bahay, nagpunta sina Sofia at Isabel sa kanilang silid. Sa loob ng silid, may bagong kama at mesa. Sa dingding, nakasabit ang mga drawing na ginawa ng mga bata.
Ate, masaya talaga tayo, hindi ba? Tanong ni Isabel. Oo, ayos na tayo ngayon, sagot ni Sofia. Masisiyahan din si Mama. Oo, sigurado. Tiningnan ng dalawang bata ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa loob ng silid. Mainit na liwanag iyon. Ngayon, hindi na darating ang malamig na taglamig sa mga bata dahil poprotektahan sila ni Lolo at Lola. Ang kuwento na nagsimula sa sementeryo sa gitna ng bagyo ay nagtapos sa ganitong mainit na tagsibol. Magiging ayos na talaga sina Sofia at Isabel. Magiging masaya sila sa yakap ng pamilya. At ngingiti rin ang kanilang mama sa langit. Dahil alam niya na ligtas na ang kanyang mga anak. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. Ang kuwento ni na Sofia at Isabel na nagsimula sa bagyo ay nagtapos sa mainit na tagsibol. Ang mga batang nagtiis sa mahirap na panahon ay sa wakas ay nakahanap ng kaligayahan. Ang inyong subscribe at like ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming nakakaantig na kuwento. Pakipindot ang subscribe button at i-on ang notification bell. Kung ganoon, magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Salamat.